Upang mag-apply bilang isang beekeeper sa Canada, Australia, New Zealand at sa ang sulok ng mundo, karaniwang hindi mo kailangang dumaan sa isang formal na proseso ng aplikasyon tulad ng gagawin mo para sa isang trabaho. Sa halip, ang pagiging isang beekeeper ay nagsasangkot ng pagkuha ng kinakailangang kaalaman, kasanayan, at mapagkukunan upang simulan at pamahalaan ang mga bahay ng bubuyog or bees. Narito ang mga step-by-step upang maging isang beekeeper. 1. Pananaliksik at edukasyon, magsimula sa pamamagitan ng pag-aaral tungkol sa mga kasanayan sa pag-aalaga ng pukyutan, bee biology, pangangasiwa ng pugad, at mga sakit sa pukyutan. Mayroong maraming mga mapagkukunan na magagamit online, kabilang ang mga website, libro, at mga kurso. Pag-isipang sumali sa mga lokal na asosasyon o club sa pag-aalaga ng pukyutan, dumalo sa mga workshop, at lumahok sa mga hands-on na sesyon ng pagsasanay. 2. Mga legal na kinakailangan, suriin ang mga regulasyon at kinakailangan para sa pag-aalaga ng mga bubuyog sa iyong lalawigan o teritoryo. Ang bawat lalawigan ay maaaring may sariling mga tuntunin tungkol sa pagpaparehistro, paglalagay ng pugad, disease management, at paggawa ng honey. Tiyaking sumusunod ka sa lahat ng nauugnay na batas at regulasyon. 3. Kumuha ng kagamitan, mamuhunan sa mga kinakailangang kagamitan sa pag-aalaga ng bees, kabilang ang mga bahay bubuyog, mga frame, kagamitang pangproteksyon, tulad ng mga bee suit, gloves, at bee veil, mga smoker, kagamitan sa pugad, at kagamitan sa pagkuha para sa pag-aani ng honey. Apat, kumuha ng mga bees, kumuha ng mga bubuyog para sa iyong hives. Maaari kang bumili ng honeybee colonies o nucleus colonies knots mula sa mga kilalang bee breeder o supplier. Bilang alternatibo, maaari mong mahuli ang mga swarm o maakit ang mga bubuyog sa iyong hive gamit ang mga swarm traps. 5. I-set up ang iyong apiary, pumili ng angkop na lokasyon para sa iyong mga hives. Tiyakin na ang site ay nag-aalok ng access sa mga mapagkukunan ng pagkain, tubig, at sapat na tirahan mula sa malupit na kondisyon ng panahon. Isaalang-alang ang mga kadahilanan tulad ng sunlight exposure, wind protection, at kalapitan sa mga kapitbahay. 6. Pamahalaan ang iyong hives, regular na siyasatin ang iyong mga bahay pukyutan upang subaybayan ang kalusugan at pagiging produktibo ng iyong colonies. Magsagawa ng mga gawain sa pagpapanatili ng hives, tulad ng feeding bees, pagdaragdag o pag-alis ng mga honey supers, pest management at sakit, at requeening kung kinakailangan. 7. Harvest honey. Kapag ang iyong mga bubuyog ay nakagawa ng labis na pulot, maaari mo itong anihin gamit ang naaangkop na mga paraan ng pagkuha. Siguraduhin sundin ang wastong kalinisan at mga kasanayan sa kaligtasan ng pagkain upang mapanatili ang kalidad ng iyong pulot. 8. Patuloy na pag-aaral at pagpapabuti. Ang pag-aalaga ng pukyutan ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pag-aaral. Manatiling may kaalaman tungkol sa mga pagsulong sa mga kasanayan sa pag-aalaga ng pukyutan, dumalo sa mga kaganapang pang-edukasyon, at makipag-ugnayan sa iba pang mga beekeeper upang makipagpalitan ng kaalaman at karanasan. Tandaan na ang pag-aalaga ng bubuyog ay nangangailangan ng pangako, pasensya, at dedikasyon. Mahalagang unahin ang kalusugan at kapakanan ng iyong mga bubuyog habang tinatamasa ang mga gantimpala ng paggawa ng pulot at mga serbisyo sa pollination.